You are listening to The Climb, getting through life's everyday challenges through the Word of God, with Brother J.R. Bernabe and Brother Yoyi Capistrano. And for today's episode, we will be discussing about finding strength in difficult situations. New episode at new interesting topic na naman ang pag-uusapan natin. Pero sana bago tayo makapag-start, makabati muna tayo at makapagpasalamat. Thank you po sa aming pong mga audience na last week po ay sinubaybayan niyo po ang aming pilot episode. Maraming salamat po sa inyong panonood o kaya po pakikinig sa radio station man po o kaya po sa ating mga Facebook page or YouTube channel. Samahan niyo po kami uli sa panibagong topic na inihanda po ng programang ito na sana ang lagi naming panalangin lalong makatulong sa araw-araw nating buhay. Very helpful topic, no? Kasi nung nakaraan pinag-usapan natin yung iba't ibang mga challenges, yung power nung salita ni Lord para tayo palakasin. At hindi tayo lalayo dun sa theme na yun kasi kung pag-uusapan natin yung iba't ibang mga challenges, hindi natin pwedeng itanong saan ba tayo dapat na humugot ng lakas, sabi nga. Kanino ka ba humuhugot ng lakas? Kanino ba tayo pwedeng humugot ng lakas? Kasi sabi nga natin, pagka yung mga pagsubok, tawag natin pagsubok. Minsan tawag challenges, problema, trials, test. So, tinitest talaga niyan yung character natin eh. Sometimes, yung faith natin, tinitest. Yung pag-asa natin, tinitest din. So, ito yung mga panahon na tawag ng iba, matira matibay. Pagka naubusan ka ng lakas, talo ka na. At yun ang ayaw naman nating mangyari. Pero yung lahat tayo, kaya nga patuloy tayong binibigyan ng Diyos ng buhay. At talagang purpose naman natin in life, gusto natin maging magtagumpay tayo. May panalo natin lahat ng araw ng buhay. Kaya lang, yung haharapin natin sa buhay, baka ito lang yung nakikita natin. Isang bagay ang sigurado, meron pang mas malalaki na challenges na doon natin gustong ibahagi sa ating mga yung mga problema nakakaubos talaga ng lakas, di ba? Sometimes yung mga malalaking problema, isang bagsakan, parang ubos na ubos ka na eh. Minsan naman yung mga maliliit na problema dahil sunod-sunod, iba't ibang mga isipin na pinoproblema natin sa araw-araw. Kahit maliliit yan, pagka nag-compile, nagsama-sama, malaki na yan. Nakakaubos din ng lakas. At sa observation natin, ikaw, tayo mismo, personally, saan ba tayo humuhugot ng lakas? Pagka yan ang tanong, unang pwedeng pumasok sa isip, syempre, pamilya. Pamilya talaga. Pamilya, di ba? Kasi yung lagi mong kasama at kapag ka nag-aaral, nagtatrabaho, yan din yung nagbibigay sa'yo, nag-cheer up sa'yo eh. Nasabihin, kaya mo yan pa, kaya mo yan ma, kaya mo yan nak. Actually, na-prove ko yan kasi meron akong cute na 1-year-old daughter. At ngayon ko na-prove na totoo pala yun. Minsan, kahit na pagod ka, halimbawa galing sa work, stress ka na, pag-uwi mo, enough pala talaga yung presence ng family para, sabi nga, makapag-recharge sa'yo. Pag nakita mo na, wala pa silang sinasabi. Yung makita mo lang na sumasalubong sa'yo, tinatawag ka, Papa. Diba parang nabibigyan ka agad ng panibagong charge ng lakas. So, yun, pamilya. Nakita ko minsan yung iba, kumukuha ng lakas sa pangarap. So, humuhugot siya ng lakas sa sarili niya eh. Kasi talaga, vision pa lang talaga pagka malinaw sa'yo, motivated ka na eh. Tama. No? Kasi tinutulungan ka nito para mas lalo kang maging masipag sa ginagawa. Kaya yung iba parang kahit na imposible yung kanyang gagawin, magtataka ka, paano niya kaya nagagawa yun? Pag tinanong mo, mataas pala kasi yung pangarap. So, nagiging motivation niya, dun siya kumukuha ng lakas. And I'm sure, marami sa mga audience natin, nakaka-relate dun sa dalawang bagay na yan. Actually, dalawa yung nabanggit mo kanina. Pero, marami pa talaga tayong pwedeng sabihin na sources ng ating motivations. Marami pa talaga. Yung nabanggit natin kanina, yun yung dalawang main. Yung family, tsaka yung mga goals, yung mga pangarap.
Pero naalala ko yung nakalagay doon sa Ephesians, draw strength from the Lord. So hindi na to family, hindi na to personal strength mo. At pwede nating sabihin na greater source ng power to. Pwede rin nating sabihin source of everything. Tama. Kaya as Christians, yun yung isa sa mga pwede nating tingnan. Pwede din natin sabihin, maging prinsipyo natin. Kasi may mga pagkakataon talaga, di ba darating ka talaga dun sa panahon na kailangan mo talaga ng makakapitan eh. Kailangan mo ng mapagkukuhanan ng lakas. At yung bagay na yun, nasabi mo, kailangan talaga natin pagkunan ng lakas. Lalo na, yun nga, sa difficult times, yung lalo sa matinding pagsubok na di mo na alam kung ano gagawin mo eh. Diba? Ang hirap ng magdesisyon ng tama. Pero, merong actually isang kwento dyan sa Bible na nasa 1 Kings chapter 19 verse 4. Siguro, mas maraming tayo makukuha dito at makakarelate tayong lahat. Maganda yan. Dito. Maganda yung kwento na kay yan. Prophet Elijah. Basahin ko lang itong nasa 1 Kings chapter 19 verse 4. At mag-isang pumunta sa ilang pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa ilalim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin niyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Yan yung time na bago siya lumapit kay Lord, di ba? Para palakasin siya. Kaya based doon sa statement niya, wala man tayo doon sa sitwasyon na yun. O kaya, hindi, ang gusto ko talagang sabihin, wala man tayo doon sa time na yun na sinasabi ni Prophet Elijah to. Pero based lang doon sa mga sinabi niya, makikita natin kung ano yung bigat nung nararamdaman niya. Kaya pwedeng sabihin natin na feeling niya helpless na siya. Kasi wala na siyang kasama eh. Wala na. Feeling Actually, niya, yung time na yun, talagang yun na talagang nangyari sa kanya. Kalooban niya, inassume niya na nag-iisa na lang siya ng mga panahon na yun. down na down. Hindi katulad nung sinasabi natin kanina na most of the time, kinukuha na natin strength yung family natin. Pero dito si Prophet Elijah, pakiramdam niya, wala na siyang kasama eh. Pero ang ginawa niya, kanino siya lumapit? Yun, ang ginawa niya, umakyat siya sa bundok ng Horeb. Nakipag-usap siya sa Panginoon doon. Kaya lang, yung time na hinahanap niya ang Panginoon, nung umakyat na siya sa Horeb, siya ay pinalabas ng Panginoon sa isang kuweba tanda ko. No? At meron siyang na-experience na malakas na hangin. Tatlo yun malakas na hangin. Pero yung description ng Biblia, wala doon ang Panginoon. Tapos yung pangalawa, lumindol. Pero wala ang Panginoon doon. Yung time na yun na kailangan niya ang Panginoon. Then yung pangatlo, apoy o kidlat. No? Pero wala pa rin doon ang Panginoon. At finally, yun na. Ang nangyari, ang Panginoon ay nagsalita na sa kanya sa isang napaka-soft na voice, marahang tinig, bakit nandito ka? So yun yung time na sumagot na ang Panginoon at nakipag-usap sa kanya sa mga pagkakataon. Ang ganda, no? Ang ganda nung kwento ni Prophet Elijah kasi ang dami nating makukuhang lesson. Lalo na nakaka-relate tayo dyan eh. Dahil may mga times talaga na dumarating na, yun nga, helpless tayo. Hindi natin alam paano natin susolusyonan yung sitwasyon natin. Iba, halimbawa, meron tayong relative, mga mahal sa buhay na may mabigat na karamdaman, o kaya meron tayong mabigat na pagsubok na na-experience, diba? So feeling natin, paano ko kaya ito aayusin? Ang hirap naman. Tapos minsan, katulad nung naramdaman din ni Prophet Elijah, feeling niya, mag-isa na lang siya. Tsaka yung statement niya na hiling niya sa Panginoon, gusto niya lang mamatay. Tama. So nandun yung... wala na talaga. Oo, nandun yung... Pwede siguro natin sabing frustrated na siya dun sa sitwasyon niya. And I'm sure marami nga nakaka-relate dyan. Sa term nga na ginagamit natin ngayon, mas madalas, depressed na siya eh. Depressed na siya, losing hope na siya. Or sa mas term din na mas alam natin, parang ubos na. Pero ano yung makikita natin dito sa verse na to na makaka-relate, sabi natin kanina, nakaka-relate tayo at makaka-relate marahil, no? Marami yung mga nakikinig natin ngayon, nanonood natin. So, kung paraan yung tatanungin, paano ba
Yun nga, pagka halimbawa dumating tayo ron, like sa kanya, nangyari, pakiramdam niya, ubos na siya eh. Pero that's the time na inaccept niya na mahina siya. So yun yung nakita ko sa unang ginawa ni Prophet Elijah na pwede rin natin ma-apply sa buhay natin eh. Una, accept that you are weak. Hindi naman masamang aminin yun eh. Kahit na may mga taong nakatingala sa'yo, may mga taong umaasa sa'yo, hindi naman masama na aminin mong, teka lang, napapagod din ako. Mahina din maganda ako. yung punto na yun kasi maraming natatakot na gawin yun pero hindi si Elijah at hindi pala dapat na matakot na umamin ka kung manghihina ka na talaga, mabigat na yung pinagdadaanan. Kasi katulad nung nangyari sa kanya, the moment na inaccept niya na pagod na ako, ubos na ako, ayoko na, that's the time na na-realize niya, meron palang mas malakas sa kanya. At yung nakita niya na mas malakas sa kanya, walang iba kundi si Lord. Nakita niya, hindi ko na to kaya, kailangan ko nang may mas malakas sa akin. At yung number 3, pag nakita mong may mas malakas sa'yo, yung number 3, pwede kang humingi ng tulong sa kanya. Yung comfort. Yung comfort. No. Hahanapin mo na yung guidance niya. Tama. Lahat ng kailangan mo. Kasi yung time na pwede nating sabihin darkest time ng buhay eh. Yung Wala na. lowest. Di ba? Di mo na makita. Wala ka ng liwanag na makita sa mga panahon na yan. Kasi madalas pagka, lalo na nagsabay-sabay yung iba't ibang mga negative situation sa atin, madalas clouded na tayo sa decision making natin eh. Hindi na natin alam, ano ba gagawin ko? Pupunta ba ako sa kanan? Pupunta ba ako sa kaliwa? Paano ba gagawin ko? Anong una kong gagawin? So, pagka dumating yung mga time na yon at na-recognize mong mahina ka, pwede pala tayong tumawag at humingi ng tulong kay Lord. At maganda dun sa kwento ni Prophet Elijah, nakita niya na pagka ginawa pala yon, hindi pala magiging absent ang Panginoon. Talagang magpaparanas siya at sasabihin At sinagot niya. talaga siya. Sinagot Panginoon. siya. Sinagot siya ng Panginoon. Siguro yun yung lesson na pwede nating makuha. So para lang makita natin. So ganda kasi yun, no? Para sa ating mga listeners, audience natin. Acceptance, recognize natin na may mas malakas sa atin, at huwag tayong mag-alangan na hanapin sa Kanya yung lakas, yung guidance, yung comfort na kailangan natin. Kaya kahit na gaano kabigat yung problema, kahit na gaano kahirap yung sitwasyon, kahit na gaano kadilim yung paligid, kahit na ubos ka na, huwag tayong mag-atubiling humanap at humingi ng tulong sa ating Panginoon. Ang ganda kasi nung isa pang bagay, no? Yung feeling down, na pagka-feeling down na talaga, ang isang napakaganda pang bagay na kay Elijah na maaaring magawa natin at napakalaking tulong sa atin. Kapag feeling down, kneel down, manalangin ka, makipag-usap ka sa Panginoon, di ba? Yun yung pagkakataon para mentras na nabibigatan ka at nananalangin ka sa Diyos. Doon mo lalong ma-experience yung pagyakap ng Panginoon sa'yo. Iba yung yakap nung nasa mabigat kang sitwasyon at iba rin yung panalangin na nagagawa mo kapag matindi na yung sitwasyon na pinagdadaanan mo. At yan ang madalas na ginagawa ng maraming mga tao na pagka nasa gipit na sitwasyon, that's the time na tumatawag sa Panginoon. Pero isa din dun sa makukuha natin sa nangyari, pagka humingi tayo ng tulong kay Lord, kailangan patient tayo eh. Di ba kasi dun sa kwento mo kanina, nung tumawag siya kay Lord, hindi naman instantly Sumagot agad eh. May mga times na pwedeng yung frustration niya, dahil hinihintay niya yung sagot, mas naging frustrated pa siya. Di ba? Parang yung lungkot niya, mas naging malungkot pa siya. Pero despite ng mga bagay na hindi siya nawalan ng pag-asa kasi alam niya na tutulong talagang Panginoon sa kanya. Maganda yung nasabi mo na isang bagay na hinahanap pagka mabigat na. Yun ang nakakalungkot eh. Kapag mabigat na. Pag mabigat na, doon lang nagkakaroon ng desisyon, minsan, tayo na tumawag, lumapit, makipag-usap sa Panginoon. Sa ibang term, pwedeng sabihin natin, ang madalas na ginagawa ng iba,
pag no choice na. No choice na. Ibig sabihin, dumaan siya sa problema, tinry niyang i-resolve sa sarili niya, hindi nag-work. Humingi siya ng tulong sa iba, hindi nag-work. Ginawa niya na lahat ng pwede niyang magawa, hindi pa rin nag-work. No choice na, doon pala siya tumatawag kay Lord para humingi ng tulong. Paano yung ganun? Okay lang ba yun? Ano yung pwedeng maging epekto kapag hinahanap mo lang siya sa panahon na mabigat na? Mahirap yun eh. Mahirap yun kasi yung nangyari kay Prophet Elijah, kaya siya dumating dun sa point na dun sa sitwasyon na parang negative na lahat, nakuha niya pa rin kay Lord humingi ng tulong. Kasi meron siyang pinanggalingan. May pinanggalingan. Kasi prophet siya eh. So servant siya ng Panginoon. So ibig sabihin, even before yung mabigat na trial sa kanya, meron na siyang magandang relationship sa Panginoon. So ibig sabihin, kung walang na-establish na relationship sa Panginoon, before na dumating yung difficult time sa buhay ni Elijah, sa tingin mo, magdidesisyon kaya siya? Hindi natin sinasabing hindi. No? Kasi pwede din naman na at that point, tsaka niya lang siya magkaroon ng, sabi nga, wake-up call para humingi ng tulong kay Lord. Pero ang sinasabi natin, para mag-come up tayo na mag-decide na sa kanya tumawag, mas maganda ugali na natin eh. Okay. Yun yung nakita ko sa kanya eh, na kaya niya nagawa yun. Na during that time, na hirap na siyang makita kung saan siya pupunta, alam niya pa rin na kay Lord siya pupunta. Okay, so kumbaga may gabay na eh. Oo. May liwanag na sa isip at meron ng nasa puso na nagpupush sa kanya na ito yung dapat gawin. Kasi ginagawa niya na before. Kasi meron na siyang ginagawa before. Oo. So ang point ko lang, yung negative side, tinitingnan ko eh. Paano kung wala? Kasi may mga nahuhulog eh. Kasi sabi niya, dun, nung mabigat na yung sitwasyon niya, gusto ko nang mamatay. Nakakalungkot at totoong nangyayari. Na meron talagang mga taong nagagawang magdesisyon ng mali. May nagpapakamatay pa nga eh. Tama. Dahil sa matinding sitwasyon. Ano kaya yung ugat kung bakit nagkakaroon ng ganong desisyon ang isang tao? Marahil tingin ko yung hindi laging nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Tama. Kaya diba? Nakalagay nga dun sa First Chronica chapter 16. Nakalagay dun, hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Hanapin ninyo ang kanyang muka na palagi. Ayun. So, palagi. Nandun yung keyword. So, palagi. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan maghintay na dumating sa'yo yung mabigat na sitwasyon na halos magpasuko sa'yo para hanapin siya at magpatulong sa kanya. Oo nga yun. Ang tanong lang dyan eh, hanggang kailan natin gustong maging malakas? Kasi dun sa verse na binasa mo, kinote mo, hanapin natin palagi ang Panginoon. Sa Kanya natin kunin yung lakas. So kung gusto mong laging malakas, palagi mo siyang hanapin. Pero aminin natin, marami pa ang hindi ugali ang hanapin siyang palagi. Kaya nga, yun nga yung isang tanong eh. Gusto mo bang laging malakas? Eh hindi ka naman talaga laging malakas. Meron lang isang way para maging capable ka na ma-overcome mo lahat ng challenges na mararanasan natin. Ngayon, Sunday. Bukas, Monday na naman. Panibagong, sabi nga ng iba, back to reality. Balik na naman sa trabaho, balik na naman sa araw-araw na mga inaasikaso natin. So, iba't ibang mga challenges na naman yan eh. So, gusto ba natin na lagi tayong malakas? Maganda dyan, meron lang talagang isang way na ina-advise sa atin ng Bible. Kung gusto natin na laging malakas, di naman natin sinasabi na kayang-kaya na natin eh. Pero at least, kaya nating mag-survive. So how can we do that? Ang isang paraan talaga, dapat lagi tayo nakakapit kay Lord. At yun naman ang invitation ng Panginoon, di ba? Yun nakasulat. Sa Matthew 11:28 to 29, di ba? Sabi dun, siparito kayo sa akin, kayong mga nangabibigat ang lubha, napapagal kayo, kayo aking papahingay, nahihirapan kayo. Pasanin ninyo yung aking pamato, di ba? Mag-aral kayo sa akin para makaranas kayo ng kaginawahan. Pero mas maganda siguro mabasa mo yung buong verse na yun. Nakalagay doon, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." Yun. Yun ang napakaganda. Yung salitang, I will give you rest. Sino ba ang
talagang tao na makapagsasabi sa'yo ng 100% na I will give you rest. Tama. Sinong tao ba pwedeng magsabi sa atin? No? Wala. Wala. Pero merong isa na nangako at capable dahil powerful na ibigay sa atin yung kapahingahan na gusto mo. Isip, puso, lahat nasasakop niya at kaya niyang ibigay lahat ng bagay para sa ikapagpapahinga mo o ikagiginhawa mo. Kaya tayo na lang talaga hinihintay. Diba? Kasi eto, pagka binasa talaga natin, inintindi natin yung laman ng verse, makikita natin, ini-invite niya tayo Tinatawag niya tayo, dito kayo sa akin. Dito kayo sa akin, alam ko marami sa inyo pagod na, marami sa inyo nahihirapan na, marami sa inyo lungkot na. Dito kayo sa akin. Dito kayo sa akin. So, having said that, no, or having heard that na sinabi ni Lord, wala tayong reason para mag-hesitate na lalapit ba ako sa Kanya o hindi. Kasi sa Kanya na rin naman ang galing. So yun, napakaganda. So it's time to decide. Nabibigatan ka, hirap ka na, tumawag ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Aminin mo lahat. No? Sabihin mo lahat sa Kanya. Mahina ka. Pagod ka na. Oo. At ibibigay niya ang kapahingahan. Kailangan lang panghawakan mo din yung mga direksyon na sasabihin niya para sa'yo. Ang ganda ng usapan natin. I guess ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon dito sa discussion na to, masanay tayong lumapit sa Kanya. Diba? Kung nasanay tayong lumapit sa mga kakilala natin, humingi ng tulong dun sa mga alam nating magbibigay sa atin ng tulong, ito yung best help na pwede nating lapitan. Ito, hindi tayo di-disappoint. Hindi tayo mabibigo pag lumapit tayo sa Kanya. Kaya yun din yung gusto nating i-impart na message sa ating mga audience na huwag tayong mag-atubili, huwag tayong magdalawang isip. The moment na meron tayong nararanasan, maliit man yan, gano'n man yan kaliit, o malaki man yan, lapit tayo sa Panginoon. Salamat. Napakaganda nun. At ako naniniwala, hindi man kaagad na makapag-desisyon yung iba dahil may mga kinaalangan. Kaya hindi pag gustong lumapit, maaaring naaalangan. Gaya ng sinabi natin kanina. Pero naniniwala ako, yung isang bagay na pwede nating ipaglingkod sa kanila, panalangin natin. Sila na mga, at bibigatan marahil ngayong araw na to, anak niya, panalangin natin sa pagkakataong ito ang ating mga kaibigan, ang ating mga manonood. Lord, marami pong salamat sa opportunity na binigay mo sa amin at naintindihan namin ang mga pagtuturo at mga pagpapayo mo kung gaano kahalaga na lumapit sa iyo. Panginoon, alam namin natatakot pa ang iba na aminin ang mga kahinaan. Pero lalo po kaming mahihirapan, Panginoon, at lalong mahihirapan ng marami kung hindi ilalapit ang lahat ng aming mga dalahin sa iyo. Panginoon, sino man ang nabibigatan ngayon, sino man ang nasa mabigat na pagsubok, problema at sitwasyon ng buhay, yakapin mo sana sila, i-guide mo po sila, at ibigay mo po ang mga kailangan nilang lakas at sana huwag ka lamang nilang hanapin sa mga panahong mabibigat na ang sitwasyon, kundi gaya ng aming napakinggan ngayon, sa bawat araw, hanapin ka namin. Makipag-usap kami sa iyo upang maranasan namin ang kalakasang ipagpapala mo. Panginoon, ang lahat ng ito, aming hiling sa pangalan mong Kristo Jesus, ikaw po ang nag-iisa naming tagapagligtas. Amen. Amen. And as we end po, tandaan natin na mahal ka ng Diyos. His compassion is so great. Kung merong unang-unang may gusto na ma-overcome mo ang lahat ng mga challenges, yun po ay walang iba kundi si Lord. You're not alone. Huwag mo sanang maramdamang nag-iisa ka. Let us continue to be inspired by the words of God dito sa The Climb. Aakyat ka ba o aakyat ka pa? Thank you for being part of our discussion. To know more about us, you may follow our social media pages. On Facebook, search for MHC Media Facebook page. On YouTube, search for the Most Holy Church YouTube channel.
Let us continue to be inspired by the Word of God every Sunday, 7 o'clock up to 7:30 in the evening, only here in The Climb. Likhawit o mga orihinal na komposisyon ng mga kapatid sa loob ng Most Holy Church. Dalawang salitang pinagsama, likha at awit. Isa po itong acronym, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. Isa po sa napakabisang paraan na itinuturo sa atin na magpaalalahanan at magpatibayan sa pamamagitan po ng mga imno at salmo at mga awiting ukol sa Espiritu. Dahil sa nakitang kapangyarihang taglay nito, ang paggawa po ng likhawit sa kabanal-banalang iglesia ay naging isang mahalagang gampanin na po ito na nagpapasigla at nagpapatibay sa buong iglesia, kaya isa ng ganap na ministeryo. Himno at salmo, awiting ukol sa Espiritu. Likhawit, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay.
can make you stop and surrender? What can trouble your heart? Nothing can ever. For His might and His truth, believe in what He can do. Cast away your doubts and let your worries be gone.
ng bagwis dahil sa pag-ibig. Kahit buhay ibubuwis. Ulan ng mga luha at pag-ibig sa kapatiran, inilihim ang pagtangis. Hindi humihinto kahit sugatan ang pagwis dahil sa pag-ibig, kahit buhay ibubuwis. Mga pusong nahandang makinig, babahagi sa hirap, ialok ang dalawang isip, ang tinig ng pagpapayo. Sana napa'y magtitindig sa kaluluwang nanlalamig, tinig nila ang talig. Sa piling ng kawalan ng bantay, gaya ay langit ang kakampi at kapal. Sa lumang pagsubok, sila ang kagapay, kasama maglalakbay hanggang magtalupan. Mga pusong nahandang makinig, babahagi sa hirap, ialok ang dalawang isip, ang tinig ng pagpapayo. Sana napa'y magtitindig sa kaluluwang nanlalamig, tingin nila ang kalig. Sa piling ng kawalan ng bantay, gaya ay langit ang kakampi at kapal. Sa lumang pagsubok, sila ang kagapay, kasama maglalakbay hanggang magtalumpay. Papuri sa Diyos na kataas-taasan, dahil sa mga dakilang kasangkapan. Masik ng pag-ibig at kayapang pamumuhay sa piling ng kawan at ng bantay. Sa piling ng kawan at ng bantay, gaya ay langit ang kakampi at kapal. Sa lumang pagsubok, sila ang kagapay, kasama maglalakbay hanggang magtalumpay. Sa lumang pagsubok, sila ang kagapay, kasama maglalakbay hanggang magtalumpay. Sa piling Isang sambahayan, kay ganda't kay saya, sa pagsisintahan ay walang kabara. Ang pagkakaisa, kapag ibibinta, magkakalarawan ang siyang makikita. Isang sambahayan, kay ganda't kay saya, sa pagsisintahan ay walang kabara.
larawan. Kailang gamitin ang pinsel ng buhay at gawing panghulay ang kabanalan. Basta lang modelo si tatay at nanay sa kwadrong Biblia, sisiglang larawan. Ilikha tayo, magkakalarawan, katulad ni Ama at ni Nanay Bituan, ang wagis at anyo, kabanal-banal at taglay ay unawa, puspos karunungan. Halina't tumulong sa paskilang mundo at maging panoorin ng mga tao. Ningning ng iman, maging patotoo, matangkal sa lahat, larawang Kristiyano. Halina't tumulong sa paskilang mundo at maging panoorin ng mga tao. Ningning ng iman, maging patotoo, matangkal sa lahat, larawang Kristiyano. Ilikha tayo, magkakalarawan, katulad ni Ama at ni Nanay Bituan, ang wagis at anyo, kabanal-banal at taglay ay unawa, puspos karunungan. Ilikha tayo, magkakalarawan, katulad ni Ama at ni Nanay Bituan, ang wagis at anyo, kabanal-banal at taglay ay unawa, puspos karunungan. Ngayon at bukas ay kaisahan sa ikatlong araw, magkakalarawan at sa pinunang na walang hanggan ang buhay, ang buhay, ang Pupuntahan
Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.